Alam niyo ba yan si, Tatay Digong? may kwento ko sa Sigurado inyo. yan, 100%. Basta aaten mo siya. At yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte. Hindi basta-bastang lulusot yan sa Senado. Kasi Yung- very political yan. Tapos election year pa, maraming ambisyoso. Dapat Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Inuna ho kasi ang yabang. Meron pa hong nalalaman itong si Paduano na kung matapang ka talaga, harapin mo kami. Ngayong tumalima itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, kayo naman ngayon ang bumabahag. Umatras ho itong mga aso ni Tambaluslos sa pagkumpirma nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo dyan sa TWAD Committee hearing. Pero bago ho ang lahat ng yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button dyan sa baba. Dun sa mga nagpakulay, dun sa mga nakalipas na video natin, sa next video ko na ho kayo isa-shoutout kasi medyo marami ho tayong pag-uusapan dito sa video na to. Takot ka pumunta. Sabi ni Tatay Digong, I will not attend. I doubt Quadcom's integrity. Di ba? Yun ang sinabi niya. Dun sa sulat niya, talaga namang kahit yung mga nanonood dyan sa Quadcom na yan, hindi lang ho sila makapag-comment dun sa mismong hearing. Dahil pinatay ho ng House of Representatives yung comment section, di ba? Pero kung pwede lang mag-comment, malamang sa malamang wala na hong mukhang mahihaharap yung mga individual na yan sa sambayan ng Pilipino. Kasi nga naman, ano pa bang integrity ng Quadcom na yan, di ba? Wala ho silang integrity. Noong nanermo nitong si Paduano, takot ka, hinamon niya si Tatay Digong, sumagot si Tatay Dig. Okay, let's do it. Ngayon naman ho mga kababayan, hearing reschedule. Yan ang problema pagka inuuna yabang. Kaya tayo, di ko tayo nagyayabang ano lang tayo, low-key lang ika nga. Wag ho natin iuna yabang. Kasi pagka bumagsak, masakit, di ba? Masakit ho yan. Tingnan nyo nangyari ngayon sa inyo dyan. Lagapak kayo. Dahil nagkumpirma tong si Tatay Digong nadadalo, ngayon atras kayo. First time ho natin nakita tong si Abante na umatras. Ngayon, umatras ho sila. Dito sa video na to, pag-usapan din ho natin ang mga punto de vista itong si Senator Amy. Kaugnay dun sa mga punto de vista nitong si Vice President Sara Duterte kahapon, kaugnay pa rin ho doon sa panggigibang ginagawa ng Committee on Good Government and Public Accountability dito kay VP Sara. Pero unahin na ho natin itong kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Pakinggan ho natin ang mga banat niya dito sa mga dito sa mga tambalusos na to diyan sa House of Representatives. Game. Good evening to people from Singapore. It's late in the evening, but I need to go live because I will make an important announcement. Ayun. Dito ho sa video na to bumalentong itong mga congressman na to. Dito ho sila dito ho sila nagpanic dito sa na to na announcement nitong si Attorney Panelo. Papadami muna natin para marami makarinig sa ating announcement. Kaugnay kay Presidente Duterte. Marami naghihintay ng announcement na ito. Kasi ang dami nagtatanong, ano ba, attend ba si Presidente Duterte? Yan sa Quad Committee kasi hinahamon siya ng mga naroon, lalong-lalo na yung isang kongresista ron na kung pumorma, alam mo, uban ng tapang. At nangangadyaw pa, natatakot daw si Presidente Duterte. Nako, nagkamali ka ng hinamon. Nagkamali ka ng hinamon, kongresista with regards. Si ano ho yan, si Paduano. Hindi na binabanggit nitong si Attorney Panelo pero tayo dito babanggitin nyo natin yung pangalan ng walang yung congressman na yan. Batiin muna natin habang paparami tayong mga nanonood sa atin para marami ang mga alam na i-announce natin mamaya. Saan ma-visit yung mga special childs, learners, dito sa Pampanga, hindi ko yata alam. Tanungin natin, magtatanong tayo kung nasaan yung mga special children. Hindi na pa ba, tinatanong nila, hindi mo napapagod si Tatay Digong na palagi nandiyan sa likod mo? Hindi, actually, dalawa kami. Hindi ko na lang pinakita yung aking standee. Kaya mo na siya. Siya bida. Ayan, si Snowman. Kita niya si Snowman? Actually, yung Christmas tree, ako nag-prepare niyan, ako gumawa niyan. Kaya Snowman,
Para sa aking paboritong lalaking apo yan. Si Franco. Gusto niya eh. Marami marami pa akong surpresa sa kanya. Hindi napapagod yan, palagi nakatayo lang yan. Hindi rin siya nakakapagod na magmura doon sa mga kriminal. Good evening, attorney from Antipolo City. Yes. Papunta na si Crocodile sa Crocodile Farm. Ako meron dito akong crocodile. Yung totoo, nandiyan. Nasa ginawa kong binigay ni Sunny Dizon. Yung nasirang Sunny Dizon. Kung po pwede raw buwagin yung Quad Committee. Committee nila yun eh. Pwede nilang buwagin. They can dissolve it. Ang nangyayari dyan, pag natatapos yung committee hearing, tapos na yan. Ganyan ang regla dyan. Totoo ba news na invited si Trump? Hindi ko pa alam kung naimbitahan siya. But I will not be surprised if he's invited. At pag pupunta siya, pero ayaw niya, di ba? Ayaw niya pupunta sa Amerika. Pag pupunta siya, sasamahan natin. Talaga magbabakasyon kami doon at bibisitahin namin yung isang anak namin doon. Watching from Indonesia. Wow, Bintan, Indonesia Island, si Andrea Cueco. Ayan, ang ganda ng lighting mo, attorney. Oh, maganda ba? Okay ah. Wala nga akong wala akong, anong tawag doon? Yung lights na pang Nandito lang ako sa aming maliit na tahanan dito sa Quezon City. Dang Gray is watching. Anong masabi mo sa lawyer ni Sara Duterte na nag-refuse mag-oath at nagalit ang mga Quadcom? Sino? Sino man lawyer ni Inday Sara? Hindi ko yata alam yun Nakaka-high blood itong Quadcom. Watching from Puerto Princesa, Palawan. Baka guguring kayo ni Bangag. Kaya mo na siya. Ano yun? Paano? Basahin natin. Okay, salamat. Yes, ikaw yata yan. Ikaw ba yan? Are you sending that? Ikaw lang talaga hindi iniwan kahit ikaw lang hindi umiwan kay Tatay Digong. Hindi natin iniwanan yan. Di ba? Ako nga nang buwisig dyan na tumakbo eh. Di ba 10 taon nating niligawan niya para tumakbo sa Panguluan. Hello, attorney. Hi, also. Wow, puso ganda galing Hello. Shirley Guzman. Karingal. Kilala natin to. Baka ito yung nagpa-picture sa atin si Cheryl Sino pa nandyan? Daniel, ikaw ba? Gising. Baka hindi ka na naman nanonood. Galing dito sa Japan Ano kaya yung mga co-pilots natin? Kung gising na, o gising pa, o tulog na. What else? Maayong gabi din sa'yo. Bahay na po, tulog na may pasok pa bukas. O sige, matulog ka na. Calamba, Laguna. Mamimiss mo yung announcement ko. Tungkol kay Presidente Duterte, pag matulog ka na kagad. Mga 10 minutes i-announce ko na. Pinapadami ko lang yung nanonood sa atin para mas maraming makalam. Alam nyo yung i-announce ko. Ano yan? Napapansin mo? Ano yan? Attorney Sal? What is that? Attorney Sal, sana mapansin po, paano po mag-appointment para ma-meet CPR? Ay, madali lang yun. Hindi ko kailangan ng appointment. Punta kayo sa Davao. Bisitahin niyo siya ron. Naman, hindi namimili ng panauhin. Basta nagpasabi sa kanya na pupunta, papayagan kayo. Gandang gabi po, sir. Watching from Panabo, Davao del Norte. Gusto kong yung sinabi ni Tatay Digong na sa lahat ng santo, si San Pedro lang daw may dalang manok sa bungero ang buwang, sabi. Alam niyo naman itong si Gandang gabi po, sir. Meron nga pala akong may napanood ako, yung isang kongresista, taga Mindanao yata yung kongresista, nayayamot siya, hindi niya rin maintindihan. Dahil, hindi ba, inimbitan si Presidente Duterte umaten sa Miyerkules at nagpadala siya ng sulat sa pamamagitan ng abogado niya. At ang isa sa mga dahilan,
wala na siyang dadagdag pa. Nasa transcript naman daw. Nasa transcript ang Senate hearing. Sabi nitong abogado ng Mindanao, sabi niya, hindi ko malaman kung kailan, kung basahin mo, hindi mo malaman kung kailan nagbibiro o kailan ang totoo sinasabi niya. Ikaw naman, Congressman from Mindanao. Alam natin kung kailan nagbibiro ang isang tao, hindi. Correct. Kasi pag nanonood ka, nakikinig ka, kailangan tingnan mo yung pangkalahatan. You have to read the entirety. Mabuti pa itong si Coco Pimentel Mapupuri ko ito kasi nung si Coco Pimentel, ini-interview ni Karen Davila. At ito naman si Karen, ano rin to pasaway din ko minsan Sabi niya, sinabi niya may death squad. Sabi naman ni Senator Coco Pimentel. Hindi, alam mo, kasi kailangan titingnan mo yung entire na mga salita niya. Kasi, kung minsan nagbibiro siya, sasabihin niya ganito, pero yung mga subsequent na mga pahayag niya, binabawi niya. O kung hindi man binabawi, iba ang sinasabi niya. Kaya parang alam mo na hindi totoo yung sinasabi niya. Ang problema kasi, you take this president out of context. Either you take him out of context, or you literally give meaning to his words. Kahit na kadalasan hyperbole or exaggeration ang mga sinasabi niya. Kaya, kailangan talaga papakinggan yung maigi itong si Presidente Duterte para malaman niyo kung ano talaga ang sinasabi niya. 5 minutes na lang, i-announce ko na. Give me 5 minutes more. Give me more viewers para maraming makarating. But anyway, tinatawagan ko na si Chuchi Villar, si Vivian Velez, si Ed Francisco, sino pa? Yung pong mga nagpunta sa Senate hearing, mukhang may lakad na naman tayo. Meron tayong mahalagang lakad. Kaya maganda na naman kayo. Meron tayong bibigyang suporta, bibigyang mainit na welcome sa isang mahalagang event. Watching from Panabo, Davao. Gandang gabi po sa inyo rin. 3 minutes to go. Lapit na, 3 minutes na lang. I-announce na natin. Oo, attorney. Gandang gabi. BP, ano ito? Grabe, attorney, ginagawa nila para pumangit imahe ni BP sa tao. Pero kahit anong gawin nila, kayo naman ay nandyan. Kayo ang nakakaalam ng katotohanan. Sa likod ng mga paninira nila, walang mangyari yan. Attorney Sal, ang view ng Quadcom, umamin daw talaga si PRD. Ganon talaga syempre. Ang gusto nilang palabasin, meron siyang inamin na pagpaslang. Kung yun pala ang kanilang pananaw, ba't di kayo nagpapile? Hanggang ngayon, wala ba kayo pinapile? Nakakatawa itong mga tao to. Ang problema kasi hindi kayo mga abogado. Ang iba nag-aabogaduhan. 2 minutes. 2 minutes more. And then, we will make the announcement. 2 minutes. The last 2 minutes. Ready na ba kayo? Anong background? The background is, yung Quad Committee, nagre-react, bakit daw hindi pupunta si Presidente Digong? Lalong-lalo na yung si Congressman with regards. Sinabi nang walang S yung with regards With regard, walang S yun. Ang kulit niyo talagang dalawa kayong kongresista dyan. Paulit-ulit kayo Anyway, ano ro ba? Naglolokohan ba rito? Natatakot siyang pumunta rito. May kayabangan din, Nagkamali ka ng Nagkamali ka ng hinahamon. Sapagkat may problema ka dyan. Alam po ninyo, nagbigay na nga ng rason. At yan din ang dahilan ko kung bakit sa tingin ko hindi na siya kailangan umattend. Kasi nga, nag-testify na siya sa Senado. Sumuko nga yung mga senador sa kanya. Ayaw niyang umalis. Sige pa, bring it on. Tapusin na natin to. Pero nasabi niya na nga lahat Pangalawa, magastos nga pumunta rito sa Maynila. Alam niyo naman, retirement fund lang yan. Pangatlo, parang nagsasayang lang siya ng oras. Pangapat, parang gagamitin lang siya para sumigat itong mga gustong tumakbo ng eleksyon. Panglima, kini-question niya nga yung kredibilidad at integridad nito dahil may lumabas na akusasyon, yung isang resource person na siya raw ay pinipilit o hinihikayat na magsinungaling. Kaya medyo questionable tuloy, questionable. Yan ang background yan. Kaya sabi ni Presidente Duterte, hindi ako attend yan. Useless yan. Ito ngayon ang announcement. Dahil sa mga salita na binitawan ng mga miyembro o chair ng Quad Committee na para bagang hinahamon siya na magpakalalaki siya. At dahil daw nangako siya na kailangan pumunta siya. Bibigyan naman daw nila respeto nila. Pero yung isa, takot kaya ata Kaya sabi ko, alam nyo, nagkamali kayo. Kaya, ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow,
ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung ano mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung inahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Hindi, Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo? Sigurado yan, 100%. Basta aaten siya. At yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya. Diyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa, sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila. Si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa, ang aking mga abogado doon. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? wala naman dahilan kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Alam niyo, nung prosecutor pa ito, nung fiscal pa siya, alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao, yung maling batas, yung basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 100 yata o 99 ang nito, ang grado sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Ano pinagpipilitan ng judge? Madalit sabi, nagsisigawan na sila. Ang sabi ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Galing talaga ni Tatay Diggs, no? Nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong hinamon ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinuntahan niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. Yung presidente siya, ha? Presidente siya. Pinuntahan niya, sila dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Nawala. Nawala na ako, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. Marami yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao. Mayor siya. Pinuntahan niya rin doon sa Paganda Hotel. Hinamon niya rin ng barilan. Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo barilan tayo. Bumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagot. Dapat to talaga paalalahanan nitong mga itong mga congressman na to na dapat ayusin nila yung mga gagawin nilang pagtatanong dito kay Tatay Diggs, no? Kasi yung iba ho dyan medyo sumusobra na kagaya nitong si Paduano. Medyo pagka nagtatanong siya, medyo dispalinghado na. Kaya kailangan paalalahanan tong mga walang yan to. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya, hindi naman abogado. Kaya nabulyawan niya kasi mali ho Alam niyo, pag mali, huwag niyo nang pagpilitan. Correct. Ano yan? Nawala ng yung taong bundok, nawala ng karapatan. Kaya mo siya, tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. Dalawang di umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila rin killer. Tingnan nga natin. Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte ang pinaka-mabait, mahinahon, magalang at mapagpatawad. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor?
Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit ang pamilya niya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at huwag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako apihin niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. Yun ang nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalangin. Magalang na tao. Kaya hindi ba nung makilala ko siya hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo. Pangulo ng bansa. Kaya abangan nyo sa Miyerkules. Darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito, at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, nakisya takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kung dinaanan sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging vice alkalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, I'm sure, mas lalo kayo mag-enjoy sa Miyerkules. Kasi kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maniwala kayo, maghahalo ang doon. Basta abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. Kaya, pag naghahanap kayo ng gulo, itong mamang to, hindi kayo urungan ito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayahan nyo bilang panauhin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Tandaan nyo do not ever provoke this man. Because hell might break loose. Baka tawanan lang kayo ni Presidente Duterte. Alam mo ito si Presidente Duterte. Ang mga jokes nito, talagang hinahanap kita Manila. Ganyan. Kaya, hindi ko tayo magtatagal sa ating pag-uusap ngayon kasi kaya lang ako na puwersa na mag-TikTok para anyayahan kayong lahat manood sa Miyerkules, 9:30 in the morning, dyan sa Batasang Pambansa, dyan sa 4 na komite na nagkaluhalo, nagkaisa upang di umano imbestigahan in aid of legislation yung mga nangyayari extrajudicial killing, yung kriminalidad, yung daw mga gambling dyan sa mga pogo, kung ano-ano pa. Kaya pagbibigyan ako ni Presidente Duterte, sabi siya sa akin kanina, para matapos na yung mga kung ano pinagsasabi nila, tapusin na natin yan para magkaalaman na. Yan. Yan ang kanyang pagtanggap sa imbitasyon. Ako, sabi niya sa akin, mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Kasama natin si Attorney Delgado. And I'm sure, darating din doon si Attorney Medialdea, yung aking kapangalan. Dating Executive Secretary. At yung dating Pag-Court Chairman, si Attorney Fred Lim, nandun din yan. Kaya Daniel, maganda ka na Daniel. Meron tayong lakad sa Miyerkules. Kailangan, maaga tayo na naman. Hindi na naman tayo makakapag-programa nito sa SMNI. Dahil meron naman tayong lakad. But hopefully, makaklaro na. Kung kasi, sinasabi ng mga kongresista, hindi ko namin maintindihan ano ba talaga? Nagbibiro ba siya? O talagang lahat na sinabi niya ay puro totoo. Kasi yung mga iba dyan, sinasabi niya, may extrajudicial admission. But wala naman talagang extrajudicial admission. In fact, in my article today, yung araw na ito, gumawa po ako ng article sa Manila Times. Ang sabi ko, extrajudicial admission made by Duterte exists only in the minds of his political detractors. Madali sabi, wala ko siyang ginawang pag-amin sa anumang pagpatay o paglikha ng isang death squad na pumatay.
Hindi ho yun. Wala akong pag-amin. Ang problema kasi, binabago niya yung kanyang naratibo, yung kanyang istorya. Ang sinasabi niya, nung sinabi niya, ako may sariling death squad. Pero bago niya sinabi niya, alam niyo, yung death squad, yung phrase na yan, katagang yan, loosely being used, ginagamit. Loosely. Okay, dapat yun. That should have already warned them na pag ginamit niya yung death squad, ay hindi yung death squad na talagang pumapatay na sa kanya. Kaya nung sinabi niya, may death squad ako, alam niyo, magaling ako sa intriga, magaling ako sa iwan. Kaya nga ako naging presidente, mahusay ako mag-intriga, sabi niya. Kaya itong mga kriminal na ito, iniintriga ko ito, sila ho nagpapatayan. Kaya sila ang aking mga death squad. Kasi hindi na kailangan ng mga pulis na arrestuin sila, dalhin sa kulungan, o kaya naman mag-resist, lumaban sa kanila, at mapipilitan siyang barilin sila at patayin. At yun naman naaayon sa batas. Walang problema doon. O kaya sabi niya, yan ang aking death squad. Ang problema itong mga ito, inamin mo Ikaw pala talaga, kayo talaga. Lalo na nga, kaya natin, sino ba mga miyembro ng death squad? Sino ba yung 8 yun o 7? Sabi ni Presidente Duterte, wala, patay na sila. Doon lang dapat alam nyo na ang sinasabi niya sa inyo, yun ang mga death squad niya, yung sila nagpapatayan. Kasi alam nyo, pag ikaw ay nakasama sa sindikato ng droga, talaga magkakaroon kayo ng number 1, rival sa teritoryo. Number 2, sa pera. Number 3, ang katakot-takot ang intrigahan dyan. Number 4, magchuchuchu yung mga yan sa isa't isa. Okay, magkakaroon talagang patayan yung mga yan. Yan ang katotohanan ho dyan. Kaya, Ayun na nga ho mga kababayan, kaya para dito sa mga congressman na to, dapat maghinay-hinay ho kayo kung ano yung mga pinapanalangin nyo. Baka biglang mangyari yan, diba, nagtakbuhan ho sila, nagpulasan sila nung biglang magkumpirma itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dadalo dyan sa House of Representatives. Eto, pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Senator Amy Marcos, kaugnay dyan sa mga banat nitong si VP Sara kahapon. Naniniwala si Senator Amy Marcos na hindi basta-basta makakalusot sa Senado ang posibleng impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Senator Amy, maingat ang Senado pagdating sa usapin ng pagpapatalsik sa sinumang opisyal lalo't malapit na ang eleksyon. Matagal ng balita na may nilulutong impeachment plan ng Kamara laban kay VP Sara. Pero itinatanggihan ng mga kongresista. Kung sakali, posible raw maging grounds for impeachment kung hindi maayos na may papaliwanag ng bise ang paggasta sa confidential funds. Sa ngayon, ayon sa Senadora, hindi na sila nagkikita ni VP Sara. Pero nananatili raw silang magkaibigan. Nagkukumustahan naman din daw sila sa text. Hindi basta-bastang lulusot yan sa Senado. Kasi very political yan, tapos election year pa, maraming ambisyoso. Dapat mahinahon tayo dyan at saka dapat last resort talaga. Ang problema ho dito mga kababayan, hindi na ho yun ang nasa utak nitong mga nitong mga congressman na to. Ang nasa utak lang ho nila, basta dapat matanggal nila itong si Vice President Sara Duterte ng pagka-vice presidente. Yun lang ho target nila, yun lang ho talaga yung ini-aim nila dyan sa mga ginagawa nila. Yun ang mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.